Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayong hapon? Handa na ba kayong tumakas sandali sa ingay ng mundo? At samahan ako sa isang kwentong magpapaalala sa atin kung ano ba talaga ang mahalaga sa buhay. Sabi nila, nasa tuktok daw ang tagumpay. Pero paano kung sa pag-akyat mo sa pinakamataas na bundok ng yaman at kapangyarihan, doon mo lang marirealize na ang tanging naghihintay sa iyo ay ang bangin ng pagtataksil. Aanhin mo ang mundo kung ang kapalit naman nito ay ang pagkawala ng iyong sarili. Ngayon, simulan natin ang kwento ng isang lalaking inakala niyang hawak niya ang langit, hanggang sa ang langit na mismo ang bumagsak sa kanya. Ito ang lihim ng gubat laya. Malamig ang hangin sa loob ng pribadong helicopter. Pero mas malamig ang titig ni Kidlat Altamirano sa mga dokumentong hawak niya. Nasa taas sila ng libu-libong talampakan, lumilipad sa ibabaw ng makapal at misteryosong kagubatan ng Sierra Ningning. Mula sa bintana, ang mga puno ay parang dagat ng luntiang hindi pa nasasalat ng sibilisasyon. Pero para kay Kidlat, hindi ito kalikasan. Ito ay asset. Ito ay pera. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit at muling tinawagan ang numero ng kanyang business partner at itinuturing na kapatid, si Viero. "Sir, malapit na po tayo sa drop point," sabi ng piloto sa headset. Pero hindi ito lumingon. Sumagot si Viero sa kabilang linya. Ang boses nito ay malinaw, pero may kakaibang tono na hindi agad napansin ni Kidlat dahil sa ingay ng elisi. "Kidlat!" bati ni Viero. "Walang pare, walang bro. Pangalan lang." "Papunta na ako sa site, Viero," bungad ni Kidlat. Ang boses niya ay puno ng awtoridad na sanay mag-utos. "Siguraduhin mong handa na ang demolition crew pagbaba ko. Gusto kong patagin ang area na yan bago matapos ang buwan. Ang luha ng buwan. Kailangan nating makuha ang plantation rights bago pa may makaalam na iba." Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa ugong ng makina ng helicopter. "Wala ng demolition crew, Kidlat," sagot ni Viero. Ang boses ay parang yelong gumagapang sa likod ni Kidlat. "At wala na ring tayo." Kumunot ang noo ni Kidlat. Ang puso niya ay biglang bumilis. Hindi dahil sa takot, kundi sa iritasyon. "Anong pinagsasabi mo? Lasing ka ba?" "Alam mo, bilib din ako sa'yo." Pagpapatuloy ni Viero, may halong pangungutya. "Ang galing mong magpayaman, pero ang hina mong makiramdam. Tingin mo ba talaga hahayaan kong ikaw lang ang makinabang sa legacy na to? Ang pamilya ko ang naghirap, Kidlat. Ang pamilya mo ang nagnakaw." "Viero, kung tungkol to sa shares, hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagtatapos ng lahi niyo." Tumawa ng mahina si Viero, isang tawang nagpatindig ng balahibo ni Kidlat. "Goodbye, Mr. CEO. Enjoy the view." Naputol ang linya. "Anong?" Ibabato sana ni Kidlat ang telepono nang biglang tumagilid ang helicopter ng marahas. Ang mga warning lights sa dashboard ay nag-umpisang kumurap na parang mga matang nanlilisik. Pula, pula, pula. Ang tunog ng alarma ay bumasag sa katahimikan. "Pilot! Anong nangyayari?" sigaw ni Kidlat. Hinablot niya ang headset para kausapin ang piloto. "Ayusin mo to. Babayaran kita ng doble. Triple." Pero walang sumagot. Nang tumingin si Kidlat sa unahan, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang upuan ng piloto ay bakante. Ang pinto sa cockpit ay nakabukas. Humahampas sa hangin. Sa labas, nakita niya ang isang parachute na bumubukas sa ere, papalayo sa kanila. Ang piloto ay tumalon na. Iniwan siya nito. Ito ay isang bitag. Ang galit ay sumabog sa dibdib ni Kidlat. Mas matindi pa sa takot. "Pinagkaisahan ako. Traidor." Sinubukan niyang gapangin ang controls, pero huli na ang lahat. Ang makina ay umubo, pumutok, at namatay. Ang ingay ng elisi,
ay napalitan ng huni ng hangin habang ang helicopter ay nagsimulang bumagsak. Umiikot ang mundo. Langit, gubat, langit, gubat. Ang G-force ay parang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang katawan. Idinidiin siya sa upuan. Hindi makahinga, hindi makagalaw. Sa huling sandali bago tumama, nakita ni Kidlat ang mga puno ng gubatlayan na papalaki ng papalaki, parang mga sibat na handang tumarak. Pero, ang sigaw niya ay nilamon ng tunog ng nagpupunit na bakal at nababasag na salamin, dilim. Isang patak ng mainit na likido ang gumising sa kanya, dugo. Dumadaloy ito mula sa kanyang noo, pababa sa mata, kaya't mapula ang nakikita niya sa paligid. Ang hangin ay amoy gasolina at nasusunog na goma. Masakit ang bawat hibla ng kanyang kalamnan. Sinubukan ni Kidlat na gumalaw, pero napasigaw siya sa sakit. Ah! Ang kanang binti niya ay naiipit sa nayuping metal ng fuselage. Nakatiwarik ang helicopter. Nasa loob siya ng isang masikip at madilim na kabaong na gawa sa bakal. Tulong! Ang bulong niya, pero ang boses niya ay garalgal at mahina. Wala siyang narinig, kundi ang pagpatak ng langis at ang huni ng mga insekto sa labas. Nasaan siya? Buhay pa ba siya? Pinilit niyang alalahanin ang nangyari. Ang tawag. Ang piloto. Si Viero. Ang galit ay muling nabuhay sa kanyang dibdib, nagbibigay ng kaunting lakas. Hindi ako pwedeng mamatay dito, isip niya. Hindi ako pwedeng mamatay hanggat hindi ko napagbabayaran si Viero. Kinapa niya ang kanyang bulsa para sa cellphone. Basag ang screen, pero umiilaw pa. Walang signal. Damn it! Sigaw niya at hinampas ang bakal na nasa tabi niya. Ang tunog ng bakal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gubat. Biglang tumahimik ang mga insekto. Natigilan si Kidlat. Ang instinct niya bilang isang businessman na laging nakikipaglaban sa corporate jungle ay nagsabing may mali. Hindi siya nag-iisa. Crack. Tunog ng natapakan na sanga. Malapit lang. May tao. Tulong! Sigaw sana niya. Pero natigilan siya. Paano kung mga tauhan ito ni Viero? Paano kung ipinadala sila para siguraduhing patay na siya? Pinigil ni Kidlat ang kanyang paghinga kahit na halos sumabog ang dibdib niya sa sakit. Hinanap ng kamay niya ang anumang pwedeng maging sandata. Isang piraso ng matalim na bakal mula sa nasirang upuan ang nahawakan niya. Hinigpitan niya ang hawak dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Ang mga yapak ay papalapit ng papalapit. Mabibigat, mababagal. Mula sa butas ng wasak na bintana, may aninong tumakip sa kakarampot na liwanag na pumapasok. Nanlaki ang mga mata ni Kidlat nang makita niya ang figura. Isang tao ang nakatayo sa labas. Hindi niya maaninag ang muka dahil nakatalikod ito sa araw. Pero isang bagay ang malinaw na malinaw. May hawak itong mahabang itak. Ang talim nito ay kumikislap, tila uhaw sa dugo. Ang puso ni Kidlat ay kumabog ng mabilis. Ito na. Ito na ang katapusan ng makapangyarihang CEO ng Altamirano Group. Papatayin siya tulad ng isang hayop sa gitna ng walang hanggang gubat. Pero hindi siya magpapatalo ng walang laban. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas, handang saksakin ang sinumang papasok para kitilin ang buhay niya. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa galit at takot, habang ang anino ay dahan-dahang yumuko para silipin siya sa loob. Hindi kailanman tahimik ang kagubatan para kay Dalisay. Para sa iba, ang gubat ay nakakatakot at walang imik. Pero para sa kanya, ito ay isang walang katapusang awit. Alam niya ang pagkakaiba ng huni ng ibon na naghahanap ng pagkain sa huni ng ibon na nagbababala ng bagyo. Alam niya ang tunog ng hangin na humahaplos sa mga dahon ng nara kumpara sa hangin na nagbabadya ng panganib. Pero ang tunog na narinig niya kanina ay hindi galing sa kalikasan. Isang pagsabog, isang malakas na kalabog na yumanig sa lupa
at nagpatigil sa pag-awit ng mga kuliglig. Sinundan ito ng usok, itim, makapal, at amoy lason na humahalo sa malinis na hangin ng gubat laya. Mabilis na gumalaw si Dalisay. Ang kanyang mga paang sanay sa matutulis na bato at madulas na lumot ay tumakbo patungo sa pinanggalingan ng usok. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang itak, hindi para pumatay, kundi para hawanin ang masusukal na baging na humaharang sa kanyang daraanan. Nang makarating siya sa site, napahinto siya at napasinghap. Sa gitna ng isang maliit na clearing, may isang dambuhalang bakal na ibon ang nakadapa. Wasak ang mga pakpak nito at may apoy na dahan-dahang tumutupok sa buntot ng sasakyan. Diyos ko! Bulong ni Dalisay. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang init mula sa apoy ay dumadampi sa kanyang pisngi. Sumilip siya sa loob ng nayuping bakal. May tao, isang lalaki. Duguan ito at naipit ang binti, pero gising ito. Ang mga mata ng lalaki ay nanlilisik, parang isang sugatang hayop na handang manakmal anumang oras. Nakita ni Dalisay na may ihawak itong matalim na piraso ng bakal. Nanginginig ang kamay nito pero nakatutok sa kanya. "Huwag kang lalapit!" Garalgal na sigaw ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng takot at puot. "Papatayin kita!" Napatigil si Dalisay. Ang kanyang lola, si Lola Gunita, ay laging nagpapaalala sa kanya. Ang mga taga-ibaba ay mapanganib isay. Dadalhin nila ang gulo sa ating tahimik na mundo. Ito na siguro yon. Ito na ang gulo. Dapat siguro ay tumalikod na lang siya at hayaan ang gubat na ang magpasya sa kapalaran ng dayuhang ito. Pero narinig niya ang daing ng lalaki nang subukan nitong gumalaw. Nakita niya ang masaganang dugo na umaagos mula sa sugat sa ulo nito. Bilang isang manggagamot, ang kanyang puso ay hindi marunong magpatawad. Ang puso ng isang healer, ngunit marunong ding tumingin ng panganib ang isang babaeng lumaki sa gubat. "Huwag kang lalapit," uli ni Kidlat. Akmang ihihataw nito ang hawak na bakal kahit nakadaga ng bigat ng helicopter sa kalahati ng katawan nito. Nanginginig ang kamay ng lalaki, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding adrenaline. Itinaas ni Dalisay ang kanyang dalawang kamay, ipinapakitang wala siyang masamang balak. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak niyang itak sa lupa. Klang! Tumunog ang bakal sa bato. "Hindi ako kaaway," mahinahon ngunit mariing sabi ni Dalisay. Ang boses niya ay parang agos ng ilog, malumanay pero may diin. "Naparito ako para tumulong. Dumudugo ang ulo mo." "Sinungaling!" sigaw ng lalaki. Ang mga mata nito ay nanlalabo na sa pagkahilo, pero pilit pa ring lumalaban. "Pinadala ka niya." Alam ko, napabuntong hininga si Dalisay. Deliryo. Ang impact ng pagbagsak ay siguradong yumanig sa utak nito. Sa kondisyong ito, mas delikado ang lalaki sa kanyang sarili kaysa sa kahit sino. Kung magpupumiglas ito, lalong madudurog ang buto sa binti nito na naiipit. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Hinablot ni Dalisay ang isang maliit na supot na gawa sa balat ng usa mula sa kanyang baywang. Ito ang kanyang emergency pouch. Humugot siya ng isang dakok ng pinulbos na halamang antok, isang pambihirang ugat na pampakalma na ginagamit nila sa mga nagwawalang hayop na nasilo sa bitag. "Pasensya na, Ginoo," bulong ni Dalisay. "Para rin ito sayo." Mabilis pa sa Kidlat, humakbang siya palapit. Bago pa man maihataw ng lalaki ang hawak na bakal, hinipa ni Dalisay ang pulbos diretso sa mukha nito. Napasinghap ang lalaki. Ang pinong alikabok ay pumasok sa ilong at bibig nito. Umubo ito ng malakas at sa loob lang ng ilang segundo, ang nanlilisik nitong mga mata ay bumigat. Ang mahigpit na hawak nito sa bakal ay lumuwag. Anong ginawa mo?" Ang huling bulong nito bago tuluyang bumagsak ang ulo sa dibdib.
Nawalan na ito ng malay. Doon lang nakahinga ng maluwag si Dalisay. Agad siyang lumapit sa naipit na binti. Mabuti na lang at hindi direktang nadaganan ng makina, kundi ng isang yuping pinto ng helicopter. Gamit ang isang matibay na sanga bilang pingga at ang kanyang buong lakas na nahasa sa pagbubuhat ng tubig at kahoy, tinungkab ni Dalisay ang pinto. Mabigat ang lalaki. Ito ang klase ng bigat na hindi galing sa taba, kundi sa siksik na laman ng taong inaalagaan ng katawan sa gym. Isang bagay na bihira niyang makita sa mga payat na magsasaka sa bundok. Ang suot nitong damit ay gawa sa telang hindi niya kilala, makinis at mukhang mamahalin, pero ngayon ay punit-punit na at nabahira ng langis at dugo. "Sino ka ba talaga?" tanong niya sa hangin habang pinapasa ng lalaki. Ang langit ay biglang dumagundong. Ang ulan na kanina pa nagbabadya ay bumuhos na ng tuluyan. Ang bawat patak ay mabibigat at malamig. Kailangan nilang makaalis. Ang amoy ng gasolina ay humahalo na sa ulan. Konting kislap lang, baka sumabog ang natitirang tangke ng helicopter. Inakay niya ang lalaki na halos doble ang bigat sa kanya. Tahak sa maputik na daan, pauwi sa kanilang kubo. Bawat hakbang ay pagdurusa. Nadudulas si Dalisay, nasusugatan ng mga tinik ang kanyang braso, pero hindi niya binitiwan ang estranghero. May kung anong nagtutulak sa kanya na iligtas ang buhay nito. Siguro ay dahil sa sinumpaan niyang tungkulin bilang manggagamot. O siguro, dahil sa kakaibang kaba sa dibdib niya nung nagtama ang kanilang mga mata kanina. Sa loob ng kubo, ang liwanag ng gasera ay nagbibigay ng mainit na kulay sa paligid. Kabaligtaran ng malamig at maingay na bagyo sa labas. Inihiga ni Dalisay ang lalaki sa papag na kawayan. Mabilis siyang kumuha ng maligamgam na tubig, malinis na tela, at mga dinikdik na dahon ng bayabas at luyang dilaw. Maingat niyang tinanggal ang basang coat at polo ng lalaki para makita ang iba pang sugat. Napakagatlabi si Dalisay. Ang katawan ng lalaki ay puno ng pasa at galos. Sa kaliwang tagiliran nito, may malalim na hiwa mula sa bubog. Nagsimula siyang maglinis. Ang kamay niyang sanay sa paghawak ng magaspang na ugat ay naging napakaingat sa pagdampi sa balat ng estranghero. Habang pinupunasan niya ang putik sa braso ng lalaki, isang marka ang tumambad sa kanya. Isang tattoo sa kanang bisig. Hindi ito ordinaryong tattoo. Ito ay isang detalyadong disenyo ng isang gintong agila na may hawak na kidlat, nakapaloob sa isang tatsulok. Natigilan si Dalisay. Ang telang hawak niya ay napahinto sa ere. Parang nakita na niya ang simbolong ito. Saan? Sa mga lumang gamit ni Lola? Sa mga kwento ng matatanda sa bayan noong bumababa siya para magbenta ng tela? Hindi niya matandaan ng eksakto, pero ang markang iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kilabot. Isang pakiramdam na ang lalaking ito ay hindi basta napadpad dito, na ang pagdating nito ay karugtong ng isang nakaraang matagal nang ibinaon. "Tubig!" Ungol ng lalaki. Bumalik sa kasalukuyan si Dalisay. Isinantabi muna niya ang mga hinala. Kumuha siya ng baso at dahan-dahang pinainom ang pasyente. Biglang dumilat ang lalaki. Ang mga mata nito ay wala sa focus, puno ng lagnat at takot. Mabilis nitong hinablot ang pulsuhan ni Dalisay. Mahigpit, masakit. Huwag mo silang hayaang manalo. Bulong nito, ang boses ay basag. Tinitigan nito si Dalisay, pero parang ibang tao ang nakikita nito. "Mama, patawad." Kinuha nila lahat. Napako si Dalisay sa kinatatayuan. Nakita niya ang isang luhang tumulo mula sa mata ng lalaki bago ito muling nawalan ng malay, pero hindi nito binitiwan ang pagkakahawak sa kanya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kubo. Ang hangin at ulan ay pumasok, kasabay ng isang matandang babae na may pasan na basket ng mga gulay. Si Lola Gunita. "Isay, anong nangyayari? Bakit bukas ang..." Napahinto ang matanda.
Nabitawan nito ang basket. Gumulong ang mga kamote at talong sa sahig na kawayan. Nanlaki ang mga mata ni Lola Gunita habang nakatingin sa lalaking nakahiga sa papag. At mas lalo na sa tattoo na nakalantad sa braso nito sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ang mukha ng Lola ay namutla na parang nakakita ng multo. Ang takot sa mukha nito ay hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa isang bangungot na nagbalik. Lola? Tawag ni Dalisay. Nag-aalala. May nakita akong eroplanong bumagsak. Kailangan niya ng tulong. Ilabas mo siya dito. Biglang sigaw ni Lola Gunita. Ang boses nito ay nanginginig sa galit at sindak. Bagay na hindi pa narinig ni Dalisay kailanman. Ilabas mo ang demonyong yan sa pamamahay ko. Lola, mamamatay siya sa labas. Sugatan siya. Hayaan mo siyang mamatay. Humahagulgol na lumapit ang matanda at pilit na hinila si Dalisay palayo sa lalaki. Hindi mo kilala kung sino yan, Isay. Dinala mo ang sumpa sa atin. Dinala mo ang pumatay sa pamilya natin. Tinuro ni Lola Gunita ang tattoo sa braso ng lalaki. Ang daliri niya ay nanginginig. Ang tatak Altamirano. Bulong ng matanda. Habang ang kulog ay dumagundong sa labas, tila sumasang-ayon sa babala ng tadhana. Nagbalik na sila. 3 araw. 3 araw na ang nakalipas mula nang bumagsak ang langit kay Kidlat Altamirano at sa loob ng 3 araw na yon, pakiramdam niya ay nasa impyerno siya. Walang signal, walang kuryente, walang aircon, at ang pinakamasaklap sa lahat, walang kasiguruhan kung buhay pa ba siya sa paningin ng mundo sa labas. Nagising si Kidlat sa matigas na kawayang papag. Ang bawat galaw niya ay may kasamang kirot, lalo na sa kanyang binti na may benda ng kung ano-anong dahon na amoy lupa at mint. Gutom na siya. Ang huli niyang matinong kinain ay ang steak sa private lounge bago siya sumakay ng helicopter. Sa maliit na mesa sa tabi niya, may nakahandang pagkain sa isang mangkok na gawa sa baon ng niyog, nilagang kamote at isang tasang mainit na salabat. Seryoso ba ito? Bulong niya sa sarili, puno ng iritasyon. Carbs na naman? Sinubukan niyang bumangon, ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang leeg. Ang init sa loob ng kubo ay nanunuot. Sanay siya sa temperatura ng kanyang opisina na laging nakaset sa 18 degrees. Dito, ang init ay parang yakap na hindi mo matakasan. Sa sulok ng kubo, nakaupo si Lola Gunita. Tahimik itong naghihimay ng mga buto ng kasoy. Hindi ito tumitingin sa kanya. Mula noong gabing iyon na sumigaw ito tungkol sa tattoo niya, hindi na siya kinausap ng matanda. Parang hangin lang siya sa paningin nito. O mas masahol pa, parang isang sakit na kailangang tiisin hanggang sa kusa itong mawala. Manang, tawag ni Kidlat. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang CO voice, ang boses na nagpapakilos sa libu-libong empleyado. Kailangan ko ng telepono. Babayaran ko kayo ng kahit magkano. 10,000, 100,000. Sabihin niyo lang. Hindi kumibo si Lola Gunita. Ang tanging tunog ay ang tok-tok-tok ng pagbasag niya sa balat ng kasoy. Bingi ba kayo? Inis na tanong ni Kidlat. Hindi siya bingi. Isang boses ang sumagot mula sa pintuan. At hindi nabibili ng pera ang katahimikan dito. Pumasok si Dalisay, may dalang basket ng mga basang damit na bagong labas sa ilog. Ang buhok nito ay basa pa at nakapusod ng mataas. Wala itong kolorete sa mukha at ang suot ay simpleng kamisa at saya. Pero may kakaibang kinang ang balat nito na tila hiyang-hiya sa sikat ng araw. Napatingin si Kidlat sa kanya. Sa mundo niya sa syudad, ang mga babae ay amoy Chanel No. 5 at laging naka-makeup. Si Dalisay ay amoy araw at sampagwita. Simple, pero nakakagambala. Kainin mo na yan. Utos ni Dalisay sabay turo sa kamote. Kailangan mo ng lakas para gumaling ang sugat mo. Hindi ako kumakain ng pagkain ng... Pinigilan ni Kidlat ang sarili na sabihing mahihirap. Pagkain na ganyan. Wala bang karne? O kahit tinapay?
Tinitigan siya ni Dalisay ng diretso sa mata. Walang takot, walang paghanga. Kung ayaw mo, ibibigay ko sa baboy ramo. Mas marunong pa yun magpasalamat. Akmang kukunin ni Dalisay ang mangkok nang mabilis itong hablutin ni Kidlat. Sa sobrang gutom, isinubo niya ang mainit na kamote. Matamis, malambot. At sa totoo lang, ito ang pinakamasarap na natikman niya sa loob ng ilang araw, bagamat hindi niya aaminin iyon ng malakas. Kailangan kong maligo, reklamo ni Kidlat habang nanginunguya ang pagkain. Nalalagkitan na ako, amoy gasolina pa rin ako. Kaya mo na bang tumayo? Tanong ni Dalisay. Oo naman, mayabang na sagot ni Kidlat. Sinubukan niyang tumayo pero agad na bumigay ang tuhod niya. Ah! Bago pa siya bumagsak sa sahig, nasalo siya ni Dalisay. Ang braso ng dalaga ay matibay, sanay sa trabaho. Naglapit ang kanilang mga mukha. Naamoy ni Kidlat ang pinaghalong herbal oil at sariwang hangin mula sa leeg ni Dalisay. Napalunok siya. Huwag kasing matigas ang ulo, bulong ni Dalisay, pero wala nang talim ang boses nito. Halika, dadalhin kita sa ilog. Ang ilog ay nasa likod lang ng kubo, nakatago sa ilalim ng malalagong puno ng balete. Ang tubig ay kasing linaw ng kristal at dumadaloy mula sa itaas ng bundok. Inalalayan ni Dalisay si Kidlat hanggang sa makaupo ito sa isang malapad na bato sa gilid ng tubig. Ang lamig! Reklamo ni Kidlat nang dampian ng tubig ang paa niya. Ang tubig na yan ay galing sa puso ng Sierra Ningning. Paliwanag ni Dalisay habang kumukuha ng tubig gamit ang tabo, nakawawayan at ibinubuhos sa likod ni Kidlat. Nakakagamot niya ng pagod at nag-aalis ng masamang hangin. Tahimik na hinayaan ni Kidlat na paliguan siya ni Dalisay. Nakakahiya para sa isang tulad niya na nasanay sa spa service at jacuzzi pero may kakaibang kapayapaan sa lugar na ito. Ang tunog ng agos, ang huni ng mga ibon, at ang dahan-dahang pagkuskos ni Dalisay sa likod niya gamit ang isang malambot na bato. Ang lugar na to, panimula ni Kidlat, tinitingnan ng paligid gamit ang mata ng isang developer. Sayang, kung malalagyan ng resort dito, tapos eco-tourism park milyon-milyon ang kikitain nito. Yung tubig, pwede nating i-bottle at ibenta bilang premium mountain water. Napatigil si Dalisay sa pagbuhos ng tubig. Ang kamay niya ay humigpit sa tabo. Hindi lahat ng bagay ay may presyo. Kidlat, seryosong sabi ni Dalisay, ang ilog na ito ay buhay. Hindi ito produkto, kaya nawawala ang biyaya ng kalikasan dahil sa mga katulad mo na ang tingin sa mundo ay palengke. Natigilan si Kidlat sa sermon nito. Sa boardroom, kapag nagsasalita siya, lahat ay tumatango. Walang sumasalungat. Pero ang babaeng ito, parang wala lang sa kanya ang bilyones ni Kidlat. Sinasabi ko lang na sayang ang potensyal. Depensa ni Kidlat, pero mas mahina na ang boses niya. Ang potensyal ng ilog ay magbigay buhay, hindi magbigay yaman. Sagot ni Dalisay sabay buhos ng isang tabong malamig na tubig sa ulo ni Kidlat. Aray, ang lamig ah. Sinasadya mo ba yun? Banlaw na yan. Simpleng sagot ni Dalisay. Pero nakita ni Kidlat ang kaunting ngiti sa labi nito. Isang nangiting hindi pilit. Isang naningiting nagpaganda, lalo sa mukha nito. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Kidlat ang nawawala niyang imperyo. Ang nakikita lang niya ay ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maligo sa ilog nang hindi nadudulas. Kinagabihan, hindi makatulog si Kidlat. Ang sakit ng katawan niya ay humupa na, pero ang isip niya ay gising na gising. Lumabas siya sa maliit na balkonahe ng kubo. Ang buwan ay bilog na bilog, isang higanting ilaw sa madilim na langit. Sa ibaba, malapit sa ilog, nakita niya si Dalisay. Nakalubog ang mga paa nito sa tubig. May mga malalaking palayok sa paligid niya na umuusok. Nagtitimpla siya ng tina. Pinanood siya ni Kidlat
Nakita niya kung paano ilubog ni Dalisay ang isang piraso ng puting tela sa itim na likido sa palayok. Nang iangat niya ito, tinamaan ito ng liwanag ng buwan. Himala. Ang telang maitim ay biglang nagbago ng kulay sa harap ng mga mata ni Kidlat. Mula sa itim, naging asul. Isang asul na napakalalim, napakatingkad. Parang piraso ng langit sa gabi ang nakuha at inilagay sa tela. Ito ang indigo. Ito ang signature fabric na ipinagmamalaki ng Altamirano Group. Ang tela na nagpayaman sa pamilya niya ng ilang henerasyon. Pero sa pabrika nila, makina ang gumagawa nito. Chemical dyes, synthetic. Dito, nakita ni Kidlat ang proseso. Nakita niya kung paano bulungan ni Dalisay ang tela, kung paano niya ito masahihin na parang tinapay. Ito ay sining. Ito ay dasal. Bumaba si Kidlat, ika-ika, hanggang sa makalapit siya. Ganyan pala. Bulong ni Kidlat. Napalingon si Dalisay, nagulat. Gising ka pa. Yan ang luha ng buwan, hindi ba? Tanong ni Kidlat, ang mga mata ay nakapako sa kumikinang na asul na tela. Ang alamat na kinukwento ng lolo ko. Akala ko, kwentong barbero lang. Ang halaman na pinagkukunan nito ay namumulaklak lang at naglalabas ng dagta kapag maliwanag ang buwan. Paliwanag ni Dalisay, ang boses ay malumanay. Sabi ni Lola Gunita, ang asul na kulay ay simbolo ng luha ng ating mga ninuno. Luha ng lungkot at luha ng pag-asa. Lumapit si Kidlat at hinawakan ang dulo ng basang tela. Malamig. Buhay. Sa kumpanya namin. Pag-amin ni Kidlat, ang boses ay halos pabulong. Ang tawag dito ay Product Code 88. Isang numero, isang target sales. Tumingin siya kay Dalisay. Pero sa kamay mo, isa siyang himala. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nawala ang CEO at ang healer. 2 tao lang sila na pinagtagpo ng tadhana at ng isang telang nag-uugnay sa kanilang nakaraan. Ang hangin ay huminto. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay lumiit. Gusto sanang sabihin ni Kidlat na maganda si Dalisay. Na sa gabing ito, mas mahalaga pa ang babaeng ito kaysa sa nawawala niyang kumpanya. Bizizizizisti. Isang tunog ang bumasag sa mahika. Parang higanting lamok. Mabilis. Matinis. Napatingala silang dalawa. Sa itaas ng mga puno, may umiilaw na pula at berde. Isang bagay ang lumilipad. Drone! Bulong ni Kidlat. Nabuhayan siya ng loob. Rescue! Nahanap na nila ako. Akmang kakaway si Kidlat at sisigaw. Dito! Nandito ako. Pero hinila siya ni Dalisay pababa. Dapa. Anong ginagawa mo? Sasagipin nila tayo. Tingnan mo ang ilalim. Sigaw ni Dalisay. Turo sa drone. Pinaningkitan ni Kidlat ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng drone, may nakasabit na tangke at sprayer. Kilala niya ang modelong iyon. Agritech X500. Gawa ng subsidiary ng kumpanya niya. Hindi ito ginagamit para sa rescue. Ginagamit ito para sa crop dusting, para sa malawakang pagpatay ng peste, o pagpatay ng mga damo para linisin ang lupa. Biglang bumuga ang drone ng makapal na usok pababa sa kumpol ng mga luha ng buwan na halaman sa di kalayuan. Hindi. Napaatras si Kidlat. Ang hamog na ibinubuga nito ay hindi tubig. Amoy asido. Amoy kamatayan. Nagsimulang mangulubot ang mga dahon ng luha ng buwan na nadapuan ng usok. Pinapatay nila ang gubat. Mangyak-ngyak na, sabi ni Dalisay. Napatingin si Kidlat sa drone na may tatak ng sarili niyang kumpanya, ang Altamirano Group. Hindi sila narito para iligtas siya. Narito sila para tapusin ang trabahong sinimulan ni Viero. Para burahin ang lahat. Ang gubat, ang ebidensya, at pati na rin siya. Amoy pulbura at laso ng hangin. Nakatayo si Dalisay sa gitna ng dilim, hawak ang isang lantang dahon ng luha ng buwan. Kanina lang, ang halamang ito ay buhay na buhay, kumikinang sa ilalim ng sinag ng buwan. Ngayon,
Ito ay maitim, sunog at patay. Ang chemical na ibinuga ng drone ay mabilis na kumain sa buhay ng mga tanim na inalagaan ng kanyang pamilya sa loob ng ilang henerasyon. Sabi ko sa iyo, Isay, basag na boses ni Lola Gunita mula sa likuran. Ang dala nila ay kamatayan. Lumingon si Dalisay. Ang matanda ay nakatayo sa pintuan ng kubo. Ang muka ay walang emosyon, pero ang mga mata ay puno ng lumang puot. Lola, hindi niya alam. Depensa ni Dalisay, bagamat nanginginig ang boses niya. Nakita ko ang mukha niya kanina. Nagulat din siya. Hindi niya ginusto to. Hindi mahalaga ang gusto niya. Mariing sagot ni Lola Gunita. Lumapit ito at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Dalisay. Ang mga daliri ng matanda ay malamig. Ang mahalaga ay kung sino siya. Ang dugo na nananalaytay sa kanya ay dugo ng magnanakaw. Hinila ni Lola Gunita si Dalisay pabalik sa loob ng kubo. Si Kidlat ay nakaupo sa papag. Nakayuko, hawak ang ulo, mukhang guilty, mukhang talunan. Nang pumasok sila, napaangat ito ng tingin. Dalisay, manang... I'm sorry, bungad ni Kidlat. Tumayo ito kahit ika-ika. Yung drone na yun. Galing sa Agritech Division namin. Pero hindi ako ang nag-utos. Si Viero, sinisira niya ang lahat para walang maiwang ebidensya. Hindi sumagot si Lola Gunita. Sa halip, naglakad ito patungo sa isang lumang baul sa sulok ng silid. Binuksan niya ito at kinuha ang isang bagay na nakabalot sa lumang panyo. Isang kwaderno. Luma na ang balat nito, naninilaw ang mga pahina at amoy amag. Basahin mo, utos ni Lola Gunita kay Dalisay, sabay abot ng kwaderno. Ano to, Lola? Ang katotohanan. Tumingin ng matalim si Lola Gunita kay Kidlat. Ang katotohanan na pilit nilang ibinaon sa lupa. Kinuha ni Dalisay ang kwaderno. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang binubuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay ay pamilyar. Sulat ng kanyang yumaong ina. At bago pa doon, sulat ng kanyang lola noong kabataan nito. Ika-15 ng Mayo, 1965. Tinanggap ako ni Senyor Facundo sa mansyon bilang tagahabi. Mabait siya sa simula. Sabi niya, tutulungan niyang ipakilala ang sining natin sa mundo. Ibinigay ko ang tiwala ko. Ibinigay ko ang sikreto ng luha ng buwan. Napasinghap si Dalisay. Facundo Altamirano, ang lolo ni Kidlat, ang founder ng kumpanya. Inilipat niya ang pahina. Ang tinta ay kumalat. Tila nabasa ng luha. Ika-20 ng Agosto, 1965. Niloko nila ako. Nung nakuha na nila ang formula, pinalayas nila ako. Sinunog nila ang gawaan ko sa bayan. Sabi nila, sa kanila na daw ang patent. Wala akong laban. Isa lang akong mangmang na taga-bundok. Ang yaman nila ay galing sa pawis at dugo natin. Bumagsak ang kwaderno mula sa kamay ni Dalisay. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay nakakabingi. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Dalisay kay Kidlat. Ang awa at paghanga na naramdaman niya kanina sa ilog ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig na pader. Isay? Tawag ni Kidlat, naguguluhan. Anong problema? Umalis ka sa harap ko, bulong ni Dalisay. Ha? Bakit? Anong nabasa mo? Sabi ko umalis ka. Sigaw ni Dalisay. Ang sakit sa dibdib niya ay parang hiniwa ng itak. Ang lalaking iniligtas niya. Ang lalaking nagsabing sayang ang ilog kung hindi gagawing resort. Siya ay apo ng demonyong sumira sa buhay ng lola niya. Napaatras si Kidlat, gulat sa biglaang pagbabago ng timpla ni Dalisay. Okay, lalabas muna ako. Lumabas si Kidlat sa maliit na balkonahe, bitbit ang bigat ng hindi pagkakaintindihan. Sa loob, napaupo si Dalisay sa sahig at niyakap ang tuhod. Lola, bakit ngayon niyo lang sinabi? Hinaplos ni Lola Gunita ang buhok ng apo. Dahil ayokong mabuhay ka sa galit, anak. Gusto kong lumaki kang payapa dito sa gubat.
Pero ngayon, nandito na sila. Hindi na natin matatakasan ang nakaraan. Samantala, sa labas, hindi mapakali si Kidlat. Ang tingin ni Dalisay kanina, puno ng pagkasuklam. Mas masakit pa yon kaysa sa bali sa binti niya. Gusto niyang malaman kung ano ang nasa kwaderno. Lumingon siya sa loob. Abala si Lola Gunita sa pagpapatahan kay Dalisay. Nakita ni Kidlat ang isang siwang sa dingding na kawayan kung saan nakatago ang ilang mga lumang gamit. May isang tela na nakasabit doon. Tinatakpan ng bintana. Nilapitan ito ni Kidlat. Hinawakan. Nanlaki ang mga mata niya. Ang tela ay luma. Marahil ay 50 taon na. Pero ang disenyo, ang pattern ng pagkakatehi. Ito ang Altamirano Royal Weave. Ito ang pattern na nasa copyright ng kumpanya nila. Ang pattern na nasa logo ng Altamirano Group. Ang pattern na laging sinasabi ng Lolo Facundo niya na napanaginipan daw nito noong bata pa ito. Pero ang telang ito ay halatang gawa ng kamay. At mas luma pa ito kaysa sa taon kung kailan itinatag ang kumpanya nila. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kidlat. Ang mga piraso ng puzzle ay nagdudugtong-dugtong. Ang galit ni Lola Gunita. Ang kwento tungkol sa pagnanakaw. Hindi na panaginipan ni Lolo ang disenyo. Bulong ni Kidlat sa sarili habang ang lamig ay gumagapang sa kanyang batok. Ninakaw niya ang buong buhay niya, ang karangyaan, ang legacy na ipinagmamalaki niya. Lahat ay peke. Lahat ay galing sa pamilyang ito na nakatira sa isang kubo sa gitna ng gubat. Haharapin sana niya si Dalisay. Hihingi siya ng paliwanag. Hihingi siya ng tawad. Pero bago pa siya makahakbang, narinig niya ito. Crack, crack. Tunog ng mga sangang natatatapakan. Marami sila. Hindi ito hayop. Ang tunog ng boot sa putikan ay hindi maipagkakaila. Nagmula ang tunog sa ibaba, kung saan bumagsak ang drone kanina. Sinundan nila ang signal. Dalisay! Pabulong na sigaw ni Kidlat. Sabay pasok sa loob. Tumingin si Dalisay sa kanya. Matay namamaga sa kakaiyak. Wala akong panahon sa'yo, Kidlat. Umalis ka na bago pa. Nandito na sila. Putol ni Kidlat, seryoso at mabilis. Narinig ko ang mga yapak. Nasa perimeter na sila. Napatayo si Lola Gunita. Ang mga aso. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Utos ni Kidlat. Nawala ang pagkapasyente niya. Bumalik ang pagiging CEO na sanay sa krisis. Manang, kunin niyo ang mga importante. Dalisay, yung daan sa likod ng ilog. Saan ang labas nun? Bakit ako maniniwala sa'yo? Matigas na tanong ni Dalisay. Baka ikaw ang nagpatawag sa kanila. Dahil kung ako ang nagpatawag sa kanila, sana kanina pa kita iniwan dito. Sigaw ni Kidlat, frustrated. Hinawakan niya ang balikat ni Dalisay. Mahigpit. Tingin mo ba buhay pa ako kung kakampi ko sila? Si Viero ang papatay sa akin. At damay kayo. Dahil alam niyo ang sikreto ng lugar na to. Please, Isay. Magtiwala ka sa akin kahit ngayon lang. Nagkatitigan sila. Sa kabila ng galit at sakit, nakita ni Dalisay ang sinseridad sa mata ni Kidlat at ang takot. Tumango si Dalisay. Lola, tayo na. Mabilis na kumilos si Lola Gunita. Isinilid ang kwaderno at ilang halamang gamot sa kanyang bayong. Bubuksan na sana ni Dalisay ang pinto sa likod ng biglang bang! Isang bala ang tumagos sa kawayang dingding at bumasag sa palayok ng tubig. Napa-slide sila sa sahig. Sa ilalim! Sigaw ni Kidlat, tinakpan ng katawan ni Lola Gunita. Nasa labas na sila! Sigaw ni Dalisay. Mula sa labas, isang boses ang umalingaw-ngaw gamit ang megaphone. Boses na pamilyar kay Kidlat. Kidlat pare! Sigaw ni Viero, ang tono ay parang nang-aasar na kaibigan. Alam kong nandyan ka. Lumabas ka na. Hayaan nating mamatay ng tahimik ang mga Indyo.
Sumama ka sa akin at baka sakaling buhayin pa kita. Gumapang si Kidlat palapit kay Dalisay. Makinig kayo. Sa likod tayo dadaan. Alam ko ang tactics nila. Iikutan nila ang harap. May 30 seconds tayo bago sila pumasok. Paano ang lola? Tanong ni Dalisay, naiiyak na sa takot. Tumingin si Kidlat kay Lola Gunita, tapos sa Altamirano tattoo sa sarili niyang braso. Parang gusto niyang hiwain ang balat na yon. Ako ang bahala, sabi ni Kidlat. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko kayo. Utang ng pamilya ko to sa inyo. Tumayo si Kidlat, kinuha ang itak ni Dalisay at sinipa ang pinto sa likod. Takbo! Ito lang ang nasa isip ni Kidlat. Takbo kahit masakit ang bawat tapak. Takbo kahit parang bibigay na ang kanyang tuhod. Takbo dahil nasa likod nila ang kamatayan. Ang gubat na dati tahimik ay naging entablado ng digmaan. Ang tunog ng ulan ay sinasabayan ng kaluskos ng mga botas sa putikan at ang paminsan-minsang pagputok ng baril na tumatama sa mga puno. Dito! Dito sa kaliwa! Sigaw ni Dalisay. Ang boses niya ay halos matabunan ng hangin, pero sapat na para marinig ni Kidlat. Nangunguna si Dalisay, hawak ang kamay ni Lola Gunita. Ang matanda ay hirap na. Ang kanyang paghinga ay parang huni ng sirang makina. Nasa hulihan si Kidlat. Hawak niya ang itak na hinablot niya kanina. Siya ang harang, siya ang huling depensa. Ang adrenaline sa katawan niya ay parang gamot na pumatay sa sakit ng kanyang bali, sa binti. Hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang nararamdaman lang niya ay ang misyon. Kailangan silang mabuhay. Bilisan niyo! Sigaw ni Kidlat nang makita niya ang ilaw ng flashlight na humahawi sa dilim sa likuran nila. Malapit na sila. Masyadong malapit. Dumula si Lola Gunita sa isang madulas na ugat. Ah! Bumagsak ang matanda sa putik. Lola! Napaluhod si Dalisay para tulungan ito. Huminto si Kidlat at lumingon. Ang mga ilaw sa likuran ay papalapit ng papalapit. Rinig na niya ang boses ng mga tauhan ni Viero. Doon! Nakita ko sila sa may bangin. Hindi ko na kaya, Isay. Umiiyak na, sabi ni Lola Gunita. Iwan niyo na ako. Pabigat lang ako. Hindi! Walang maiwan! Sigaw ni Dalisay. Pilit na hinihila ang lola niya. Lumapit si Kidlat. Wala nang oras para magdrama. Ibinulsa niya ang itak at yumuko sa harap ng matanda. Sumakay po kayo sa likod ko. Utos ni Kidlat. Pero ang binti mo, tutol ni Dalisay. Kidlat, hindi mo kakayanin. Tinitigan ni Kidlat si Dalisay. Ang mukha ng binata ay puno ng putik, dugo at desisyon. Ang pamilya ko ang nagpabigat sa buhay ng lola mo ng ilang dekada, Dalisay. Hayaan mong buhatin ko naman siya ngayon. Natigilan si Dalisay. Sa gitna ng panganib, naramdaman niya ang bigat ng sinabi ni Kidlat. Walang salita. Tinulungan ni Dalisay na sumakay si Lola Gunita sa likod ni Kidlat. Umungol si Kidlat sa sakit nang maramdaman niya ang bigat. Kumikirot ang binti niya na parang tinutusok ng libu-libong karayom. Pero kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo. Tumayo siya. Ituro mo ang daan, Dalisay. Dalhin mo kami sa ligtas, sabi ni Kidlat. Ang boses ay matatag. Tumakbo sila uli. Si Kidlat, ang bilyonaryong sanay sa aircon at malambot na upuan, ay ngayoy naglalakad sa putik, pasa ng isang matandang babae na ninakawan ng kanyang ninuno. Bawat hakbang ay pagbabayad puri. Bawat hakbang ay penitensya. Nakarating sila sa isang hanging bridge na gawa sa lubid at kawayan. Luma na ito at umuugoy sa lakas ng hangin. Sa ilalim ay ang rumaragasang ilog na galit dahil sa bagyo. Tumawid na kayo, sigaw ni Kidlat. Ibinaba niya si Lola Gunita sa dulo ng tulay. Paano ka? Tanong ni Dalisay. Susunod ako. Sisiguraduhin kong hindi sila makakatawid. Tinulungan ni Dalisay ang lola niya na tumawid. Dahan-dahan.
Umuugoy ang tulay. Ang ulan ay humahampas sa kanilang mga mukha. Nang makarating sila sa kabilang dulo, lumingon si Dalisay. Nasa gitna pa lang ng tulay si Kidlat nang dumating ang mga tauhan ni Viero sa pampang. Ayun siya! Sigaw ng isang lalaki, sabay tutok ng baril. Bang! Isang bala ang tumama sa kawayang hawakan ng tulay, ilang pulgada lang mula sa kamay ni Kidlat. Mabilis na kumilos si Kidlat. Hindi siya tumakbo palayo. Sa halip inilabas niya ang itak. Sa isang malakas na hataw, pinutol niya ang lubid na humahawak sa tulay sa kanyang paanan. Huwag! Sigaw ni Dalisay. Bumigay ang tulay. Bumagsak ang dulo nito at si Kidlat ay sumabit sa mga lubid. Humampas ang katawan niya sa gilid ng bangin sa kabilang ibayo. Kidlat! Mabilis na hinila ni Dalisay at Lola Gunita ang lubid para iangat si Kidlat. Basang-basa, sugatan, at hingal na hingal, pero buhay siya. Nakaakyat siya sa lupa. Sa kabilang pampang, nagmumura ang mga tauhan ni Viero. Hindi sila makakatawid. Ang ilog ay masyadong malakas para languyin at sira na ang tulay. Nakahiga si Kidlat sa damuhan, nakatingin sa maitim na langit. Tumatawa siya. Tawang may halong hilo at relief. Nakaligtas tayo, bulong niya. Lumapit si Dalisay. Pinunasan nito ang putik sa mukha ni Kidlat. Sa pagkakataong ito, wala nang galit sa mga mata ng dalaga. Siraulo ka, sabi ni Dalisay. Pero nanginginig ang boses nito. Papatayin mo ba ang sarili mo? Hinawakan ni Kidlat ang kamay ni Dalisay. Nangako ako, di ba? Poprotektahan ko kayo. Tumingin siya kay Lola Gunita na nakasandal sa puno. Hinihingal, pero ligtas. Manang Gunita, sabi ni Kidlat ng seryoso. Patawarin niyo po ako. Alam kong kulang ang buhay ko para bayaran ang inutang ng pamilya ko. Pero simula ngayon, gagamitin ko ang bawat hininga ko para itama ang mali. Tumango lang si Lola Gunita, pero sa unang pagkakataon, hindi na matalimang tingin nito. May halong pagod at pagtanggap. May signal na dito, sabi ni Dalisay. Itinaas ang kanyang lumang cellphone. Isang bar. Kinuha ni Kidlat ang cellphone. Nanginginig ang kamay niyang nagdial ng numero. Isang ring, dalawa. Hello? Sino to? Sagot ng isang boses lalaki. Si Javier, ang kanyang loyal na executive assistant at head of security. Javier, paos na sagot ni Kidlat. Katahimikan sa kabilang linya. Sir? Sir Kidlat? Diyos ko, sabi sa balita patay na kayo. Sabi ni Viero. Makinig ka, Javier. Putol ni Kidlat. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging CEO. Malamig, kalkulado, at puno ng kapangyarihan. Buhay ako. At pauwi na ako para bawiin ang trono ko. Magpadala ka ng sasakyan sa Checkpoint Bravo sa paanan ng Sierra Ningning. Secure line only. At Javier? Yes, sir. Ihanda mo ang lahat ng files tungkol sa Agritech illegal dumping. Oras na para maglinis ng basura. Makalipas ang 2 araw Metro Hiraya, ang puso ng komersyo, ang syudad ng mga ilaw at bakal. Sa penthouse ng Altamirano Tower, may nagaganap na selebrasyon. Ang mga board members ay nakataas ang mga baso ng champagne. Sa gitna nila ay si Viero, nakaupo sa dulong kabisera ng mahabang mesa. Ang upuan na dating pag-aari ni Kidlat. Para sa bagong era ng Altamirano Group. Sigaw ni Viero, nakangiti ng malapad. Isang era na walang limitasyon, walang takot, at higit sa lahat, mas malaki ang kita. Cheers! Sagot ng mga sakim na board members. Nakakalungkot lang. Dagdag ni Viero, nagkukunwaring malungkot na wala na ang ating mahal na kaibigang si Kidlat para saksihan ito. Pero alam nating lahat, mahina siya. Hindi niya kayang gawin ang mga kinakailangan para... Blag. Bumukas ng padabog ang malaking pinto ng boardroom na patahimik ang lahat. Ang musika ay huminto. Ang mga baso ay ibinaba. Sa pintuan, nakatayo ang isang lalaki.
Hindi siya nakasuit. Nakaitim na t-shirt lang siya, cargo pants na may mantsa ng putik at boots na gasgas. May benda ang kanyang ulo at may saklay siya sa kanang braso. Ang balbas niya ay makapal, ang buhok ay magulo. Pero ang mga mata niya ay parang bagyo. Naglakad si Kidlat papasok. Ika-ika, pero bawat hakbang ay may bigat. Ang tunog ng kanyang saklay sa marmol na sahig ay parang countdown ng orasan. Tok, tok, tok! Namutla si Viero. Ang baso ng champagne ay dumulas sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Kikidlat, utal ni Viero. Papaanong? Huminto si Kidlat sa tapat ng mesa. Tiningnan niya ang bawat miyembro ng board. Walang makatingin sa kanya ng diretso. Lahat sila ay yumuko sa takot. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Viero. Maganda ang speech mo, Viero, mababang sabi ni Kidlat. Ang boses niya ay parang kulog na nagbabadya ng malakas na ulan. Pero may mali sa sinabi mo. Lumapit si Kidlat sa kanya. Napaurong si Viero sa kanyang upuan. Hindi ako mahina, bulong ni Kidlat. Sapat lang para marinig ng buong kwarto. Nagising lang ako. Humarap si Kidlat sa lahat. Tapos na ang selebrasyon, deklara niya. Get out! Nagkukumahog na lumabas ang mga tao. Naiwan si Viero, nakatulala, habang si Kidlat ay dahan-dahang umupo sa isang bakanting upuan sa gilid. Hindi niya inagaw ang kabisera. Hindi pa. Dahil sa isip ni Kidlat, hindi na ito tungkol sa upuan. Tungkol ito sa digmaan. At ang babaeng naiwan niya sa safe house, kasama ang mga gwardya ni Javier, si Dalisay, siya ang magiging alas niya sa labang ito. Kinuha ni Kidlat ang isang piraso ng luha ng buwan na tela mula sa kanyang bulsa. Mahigpit niya itong hinawakan. Simula na ng pagbabayad. Kung ang gubat laya ay isang ina na may mainit na yakap, ang syudad naman ay isang madrasta na may malamig na titig. Ito ang nararamdaman ni Dalisay sa bawat sandali niya sa loob ng tinatawag ni Kidlat na penthouse, isang salitang bago sa kanyang pandinig. Pero ang ibig sabihin pala ay isang mansyon na nakapatong sa ibabaw ng isang napakataas na gusali. Dito ang hangin ay hindi amoy bulaklak at lupa, kundi amoy kemikal na panlinis. Ang sahig na gawa sa marmol ay kasing lamig ng bato sa ilog kapag tag-ulan. Bawat hakbang niya ay may alingaw-ngaw, isang tunog na nagsasabing mag-isa lang siya sa kalawakan ng lugar na yon. Si Lola Gunita ay nasa isang pribadong silid sa ospital. Binabantayan ng mga gwardya ni Kidlat, kaya't siya na lang talaga ang mag-isa. Isang umaga, lumabas si Dalisay sa kanyang silid. Suot ang isa sa mga bago niyang damit na pinabili ni Kidlat, isang simpleng bestida na malayo sa kanyang nakasanayang saya. Nakita niya ang isang babaeng unipormado na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ito siguro ang tinatawag nilang kasambahay. Magandang umaga po, bati ni Dalisay ng may ngiti. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila sinusuri kung gaano kamura ang kanyang suot. Ikaw ba yung bagong hire mula sa probinsya? Mataray na tanong nito. Nasa kusina ang mop at timba. Pakilinis ang natapong kape sa may library. At pagkatapos, labhan mo ang mga kurtina. Natigilan si Dalisay. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Napagkamalan siyang katulong. Napayuko siya nilaro ang dulo ng kanyang bestida. Gusto niyang magpaliwanag, pero walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Ang hiya ay parang kumot na bumalot sa kanya. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Bilisan mo. Manang Elvira, tama na yan. Isang boses ang pumutol sa tensyon. Si Javier, ang assistant ni Kidlat. Panauhin siya ni Sir Kidlat. Siya si Ma'am Dalisay. Nanlaki ang mata ni Manang Elvira. Ang pagiging mataray nito ay napalitan ng pagkatulala. Papasensya na po, ma'am. Hindi sumagot si Dalisay. Tumalikod na lang siya at bumalik sa kanyang kwarto, dala-dala ang kahihiyan na parang bato sa kanyang dibdib. Sa gubat,
Ang halaga niya ay sinusukat sa galing niyang manggamot. Dito, ang halaga niya ay sinusukat sa tatak ng kanyang damit. At sa mata nila, wala siyang halaga. Gabi na, sinundo siya ni Kidlat sa kwarto. Ang binata ay nakasuot ng itim na tuxedo. Ang buhok ay maayos na nakasgel. Ang balbas ay inahit. Ang gasgas sa mukha ay natakpan ng concealer. Bumalik na ang CEO. Ang lalaking nakasama niya sa gubat, ang sugatan, marumi, at totoong kidlat, ay tila naglaho na. May dinner party sa baba, I say, sabi ni Kidlat. Ang ngiti ay mukhang pagod. Kailangan kong harapin ang mga investors. Gusto kong ipakilala ka sa kanila. Hindi ako bagay dyan, Kidlat. Bagay ka. Pilit ni Kidlat. Suotin mo yung bestidang pinadala ko. Gawa yan sa pinakamahusay na tela sa buong mundo. Ang bestida ay nakasabit sa likod ng pinto. Kulay asul. Ang kulay ng luha ng buwan. Pero hindi ito gawa sa kamay. Gawa ito sa makina. Malamig, walang kaluluwa. Umiling si Dalisay. Sa halip binuksan niya ang kanyang bayong at inilabas ang sarili niyang saya na hinabi at tinina niya mismo sa ilalim ng buwan. Ang tela ay buhay. Ang kulay ay malalim. Nang bumaba sila, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga babae ay nakatingin kay Kidlat. Ang mga lalaki ay nakatingin kay Dalisay. Ang suot niyang damit ay kakaiba. Isang hiyas mula sa kabundukan sa gitna ng dagat ng mga itim na tuxedo at kumikinang na alahas. Pero iniwan siya agad ni Kidlat. Napalibutan ito ng mga taong mukhang pera. Lahat ay nakikipagkamay, bumubulong tungkol sa stocks at shares. Si Dalisay ay naiwang mag-isa sa gilid, hawak ang isang baso ng orange juice. Pakiramdam niya ay isa siyang palamuti na isinama lang para maging maganda sa paningin. May mga bumati sa kanya. Wow, what an exotic dress! Is that from a local designer? Tanong ng isang babae. Nginitian lang siya ni Dalisay. Hindi nila maiintindihan kung sasabihin niyang ang nagdisenyo niyon ay ang buwan at ang mga luha ng kanyang ninuno. Hanggang sa lumapit ang ahas. Dalisay, tama ba? Nakangiti si Biero Dahas. Hawak ang isang baso ng alak. Malinis itong tingnan. Pero ang mga mata nito ay marumi. Nagkita na tayo sa bundok, di ba? I must say, mas maganda ka pala kapag hindi ka amoy putik. Napaatras si Dalisay. Ang takot ay gumapang sa kanyang likod. Hinawakan ni Viero ang manggas ng kanyang damit. Maganda ang tela. Mukhang pamilyar. Ito ba yung product code 88? Ang peke? O baka naman, ito ang orihinal? Ang nangiti ni Viero ay puno ng lason. Alam nito. Alam nito ang lahat. Huwag mo siyang hawakan, Viero. Dumating si Kidlat. Ang boses niya ay malamig. Hinila niya si Dalisay papalayo kay Viero at itinago sa likod niya. Easy pare, sabi ni Viero. Nakataas ang kamay. Ina-admire ko lang ang asset mo. Nagtiim ang bagang ni Kidlat. Umalis ka sa harap ko bago ko kalimutan na nasa pamamahay ako. Tumawa lang si Viero at umalis. Hinigit ni Kidlat si Dalisay papunta sa isang tahimik na pasilyo. Okay ka lang? Tanong ni Kidlat. Puno ng pag-aalala. Tumango lang si Dalisay. Kaya ayokong lumabas ka, Isay, sabi ni Kidlat. Ang boses ay seryoso. Delikado dito. Si Viero! Gagawin niya ang lahat. Kaya habang hindi pa tapos ang laban, kailangan muna nating itago kung sino ka talaga. Kailangan mong magpanggap na nakatulong ka lang na isinama ko mula sa probinsya para sa kaligtasan mo. Ang mga salita ni Kidlat ay parang sampal. Itago kung sino ka talaga. Magpanggap na katulong para sa kaligtasan mo. Naramdaman ni Dalisay na nanlamig ang buong katawan niya. Sa gubat, ipinagsapalaran ni Kidlat ang buhay nito para ipagtanggol siya. Dito sa syudad, hinihiling nitong itago niya ang kanyang pagkatao para protektahan siya. Ang tapang na nakita niya sa lalaki ay napalitan ng takot. At sa ginagawa nito,
Hindi siya nito pinoprotektahan. Ikinakahiya siya nito. Naiintindihan mo ba, Aysay? Tumingin si Dalisay sa mga mata ni Kidlat. Nakita niya ang pag-aalala doon, pero hindi na niya makita ang respeto. Naiintindihan ko, sagot ni Dalisay. Ang boses ay walang emosyon. Patawad kung naging pabigat ako sa'yo. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang silid. Iniwan si Kidlat na naguguluhan. Pagpasok sa kwarto, nilak niya ang pinto. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas matindi pa kaysa noong nag-iisa siya sa gubat. Ang pangungulila niya ay hindi para sa lugar, kundi para sa paggalang na nawala. Umupo siya sa kama at kinuha ang diary ni Lola Gunita. Ang tanging bagay na totoo sa mundong ito ng kasinungalingan. Binuklat niya ito sa huling mga pahina na hindi pa niya nababasa. Ang sulat kamay ng kanyang lola ay nanginginig, puno ng galit at sakit. Ika-20 ng Setyembre, 1965, hindi sila nakontento sa pagnanakaw. Bumalik sila. Hinanap nila ang mga natitirang halaman ng luha ng buwan na itinago ko. Nang hindi ko ibinigay, sinunog nila ang bahay namin. Sinunog nila ang lahat. Ang aking asawa, ang lolo mo, Isay. Namatay siya sa apoy habang sinusubukang iligtas ang mga tela. Hindi lang ang aming kabuhayan ang kinuha ng mga Altamirano. Kinuha nila ang buhay ng lolo mo. Kinuha nila ang aking puso. Bumagsak ang luha mula sa mga mata ni Dalisay at pumatak sa lumang papel. Hindi lang ito pagnanakaw, pagpatay. Ang pundasyon ng imperyo ni Kidlat ay itinayo sa abo ng tahanan ng kanyang lola at sa mga buto ng kanyang lolo. At ang lalaking iyon, ang apo ng mamamatay tao na yon, gusto siyang itago. Gusto siyang gawing isang kahiyan. Isinara niya ang kwaderno. Ang galit ay nawala. Ang lungkot ay nawala. Ang natira ay isang malinaw at matigas na desisyon. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang Dalisay na duwag at nahihiya kanina ay wala na. Kinuha niya ang kanyang bayong. Inilagay niya ang kwaderno sa loob. Hindi siya tatakas. Aalis siya para lumaban. Isay, buksan mo ang pinto. Ang katok ni Kidlat ay marahan sa simula. Naging mas malakas. Naging halos pagyugyug na. Dalisay, please, mag-usap tayo. I'm sorry kung na-offend kita. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Walang sumasagot. Sa wakas, gamit ang isang master keycard mula kay Javier, binuksan ni Kidlat ang pinto. Ang silid ay walang tao. Ang kama ay maayos na. Ang mga damit na pinamili niya para kay Dalisay ay nakatupi sa ibabaw ng upuan. Hindi ginalaw. Sa ibabaw ng unan, may isang bagay na nakalagay. Ang lumang kwaderno. Bukas sa huling pahina. Lumapit si Kidlat. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang diary. Binasa niya ang huling isinulat ni Lola Gunita. Ang tungkol sa sunog. Ang tungkol sa pagkamatay ng lolo ni Dalisay. Kinuha nila ang buhay ng lolo mo. Kinuha nila ang aking puso. Nabitiwan ni Kidlat ang kwaderno na parang napaso. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Napasandal siya sa dingding. Ang mga tuhod ay nanghihina. Hindi, bulong niya. Hindi totoo yan. Ang mga kwento ng kanyang lolo Facundo ay biglang nag-iba ng anyo sa kanyang isipan. Ang aksidenteng sunog sa bodega na laging ikinukwento nito bilang malungkot na simula ng tagumpay ay isa palang kasinungalingan. Hindi iyon aksidente. Hindi iyon bodega. Iyon ay tahanan. At hindi iyon simula ng tagumpay. Iyon ay katapusan ng buhay ng isang tao. Ang legacy na buong buhay niyang ipinagmalaki ay hindi lang pala nabahiran ng pagnanakaw. Nabahiran ito ng dugo. Ang yaman niya, ang kapangyarihan niya, ang pangalan niya, lahat ay bunga ng isang krimen. Sir? Pumasok si Javier sa silid, mukhang nag-aalala. May problema po ba? Wala na si Ma'am Dalisay sa building. Iniwan niya po ang note na ito sa front desk.
Inabot ni Javier ang isang piraso ng papel. Sulat kamay ni Dalisay. Kidlat, salamat sa tulong mo. Pero hindi ko kayang manatili sa isang bahay na itinayo mula sa abo ng aking pamilya. Huwag mo na akong hanapin. Itatama ko ang mali sa sarili kong paraan. Napayukom ang kamao ni Kidlat. Ang papel ay nayupi sa kanyang palad. Javier! Utos ni Kidlat. Ang boses ay mababa at puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Javier dati. Hindi galit, kundi pagkawasak. I cancel mo lahat ng meetings ko. I-access mo ang Altamirano Archives. Hanapin mo ang lahat ng records tungkol sa sunog noong 1965. Lahat. Police reports, insurance claims, company logs. Lahat. Pero sir, classified yun. I don't care. Do it. Sigaw ni Kidlat. Tumango si Javier at mabilis na umalis. Naiwang mag-isa si Kidlat sa tahimik na silid. Umupo siya sa kama kung saan nahiga si Dalisay. Naamoy niya ang naiwang halimuyak ng dalaga. Amoy gubat at katotohanan. Napatingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang CEO. Nakita niya ang apo ng isang mamamatay tao. Ang tagapagmana ng isang kasalanan. At ngayon, kailangan niyang pumili. Itatago ba niya ang katotohanan para protektahan ang kanyang imperyo tulad ng ginawa ng kanyang ama at lolo? O hahayaan niyang gumuho ang lahat para mabigyan ng hustisya ang babaeng mahal niya? Dahil sa sandaling iyon, inamin niya sa sarili niya. Mahal niya si Dalisay. Mahal niya ang tapang nito, ang kabutihan nito, ang pagiging totoo nito sa isang mundong puno ng pagkukunwari. At ang pag-ibig na yon ay humihingi ng isang bagay na mas mahalaga pa sa pera, ang katotohanan. Kinagabihan, sa isang marangyang ancestral house sa labas ng syudad, hinarap ni Kidlat ang kanyang ama, si Don Ricardo Altamirano, isang matandang lalaki na nakaupo sa silyang degulong, napapalibutan ng mga lumang litrato ng tagumpay. Totoo ba niya, tay? Tanong ni Kidlat. Inilatag ang mga dokumentong nahanap ni Javier sa mesa. Mga lumang police report, isang testimonya mula sa isang dating security guard na binayaran para manahimik. Si Lolo, pinasunog niya ang bahay nila. Tumingin si Don Ricardo sa labas ng bintana, umiiwas sa tingin ng anak. May mga bagay na kailangang gawin para sa negosyo, Kidlat. Para sa pamilya. Ganyan ang mundo. Pamilya? O kasakiman? Mariing tanong ni Kidlat. Pinatay niya ang asawa ng babaeng nagbigay sa atin ng lahat at tinago niyo ito sa akin buong buhay ko. Para protektahan ka, sigaw ng matanda. Para hindi mo pasanin ang bigat na pinasan ko. Ang kumpanyang yan ang magpapakain sa pamilya mo balang araw. Hahayaan mo bang masira ang lahat dahil lang sa isang babaeng tagabundok? Ang babaeng yun ang may-ari ng lahat ng ito, sagot ni Kidlat. Hindi ito sa atin. Hindi kailanman naging sa atin. Umiling-iling si Don Ricardo. Masyado kang malambot, Kidlat. Katulad ka ng iyong ina. Walang lugar ang puso sa boardroom. Kung ganoon, sabi ni Kidlat, ang boses ay matigas na parang bato. Wala na rin akong lugar dito. Tumalikod si Kidlat. Kapag lumabas ka sa pintong yan, banta ng kanyang ama, itatakwil kita. Wala kang mamanahin kahit isang sentimo. Huminto si Kidlat sa may pinto, pero hindi lumingon. Hindi ko kailangan ng perang may bahid ng dugo, sabi niya bago tuluyang umalis si Koraan pa. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, may isang press conference na nagaganap. Ang mga kamera ay nakatutok. Ang mga mikropono ay nakahanda. Nag-anunsyo si Vero Dahas sa harap ng media. Bilang bagong acting CEO ng Altamirano Group, ikinagagalak kong ipahayag ang aming pinakabagong Corporate Social Responsibility Project, sabi ni Viero. Nakangiti ng buong pagmamalaki. Ang Sierra Ningning Sustainable Development Project. Ipinakita sa malaking screen sa likod niya ang isang architectural rendering. Mga modernong pabrika, mga kalsada,
isang golf course, at sa gitna ng lahat, walang natirang puno. Upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng ating sikat na indigo dye, pagpapatuloy ni Viero, at para makapagbigay ng trabaho sa mga katutubo, bubuksan natin ang gubat laya para sa modernisasyon. It's a win-win situation. Kikita ang kumpanya, uunlad ang komunidad. Mr. Dahas, sigaw ng isang reporter. May mga environmental groups na tumututol. Sinasabi nilang, sisirain niyo ang isang virgin forest at ang tahanan ng isang pambihirang halaman. Ngumiti lang si Viero. Fake news! Ang Altamirano Group ay para sa kalikasan. Kaya nga sustainable ang tawag namin dito. Pero may isa pang issue, Mr. Dahas. Sabi ng isa pang reporter. May isang babae sa labas na nagsasabing siya ang tunay na may-ari ng intellectual property ng inyong indigo dye. Ano po ang masasabi niyo? Nawala ang namngiti ni Viero. Sino? Sinong babae? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likod ng press room. Pumasok ang isang babae. Hindi siya nakabestida. Hindi siya nakasaya. Nakasuot siya ng simpleng itim na pantalon at puting blusa. Ang buhok niya ay nakatali. Ang mukha niya ay walang makeup, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy. Ako. Napatayo ang lahat ng reporter. Nag-flash ang mga kamera. Ang mga mikropono ay itinutok sa kanya. Ang pangalan ko ay Dalisay Marahuyo. Sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Apo ako ni Gunita Marahuyo. At nandito ako para bawin ang ninakaw niyo sa aking pamilya. Nakatayo si Dalisay sa gitna ng liwanag. Hindi na siya anino. Hindi na siya kahihiyan. Siya na ang bagyo. Nanonood si Kidlat sa TV mula sa kanyang opisina. Nakita niya ang tapang sa mukha ni Dalisay. Hindi niya kailangang iligtas si Dalisay. Kailangan niyang tulungan itong manalo. Ang balita ay sumabog na parang bomba. Kinabukasan, ang mukha ni Dalisay Marahuyo ay nasa lahat ng pahayagan, website at social media feed. Tinawag siyang ang babaeng hinabi ng gubat, ang tunay na reyna ng indigo, at para sa mga kakampi ni Viero, isang oportunistang manggagamit. Nagsimula ang digmaan, pero hindi ito digmaan ng itak at baril, kundi digmaan ng salita, perception, at pera. Si Viero, gamit ang walang katapusang pondo ng Altamirano Group, ay kumuha ng pinakamagaling na PR firm sa bansa. Naglabas sila ng mga article na nagpipinta kay Dalisay bilang isang sinungaling, isang professional squatter na bigla na lang umangkin sa isang legacy na hindi sa kanya. Nagbayad sila ng mga troll sa social media para siraan ang kanyang pagkatao. Sino ba yan? Baka nabaliw lang sa bundok. Obvious na pera lang ang habol. Classic gold digger. Kung totoo ang sinasabi niya, bakit ngayon lang siya lumabas? Sa isang maliit na opisina na inupahan ni Dalisay, gamit ang kaunting perang ibinigay sa kanya ng isang non-governmental organization. Para sa mga katutubo, binabasa niya ang mga komento. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura. Huwag mo nang basahin yan, Isay, sabi ni Attorney Lorna, isang matandang abogada na pro bono ang kaso. Ganyan talaga sila lumaban. Dudumihan ka nila hanggang sa ikaw na mismo ang sumuko. Pero hindi totoo ang sinasabi nila, mahinang sagot ni Dalisay. Ang kwaderno, hawak natin ang ebidensya. Isang lumang kwaderno laban sa $1 bilyong na korporasyon, mapait nang ngumiti si Attorney Lorna. Kailangan natin ng higit pa dyan. Kailangan natin ng milagro. Parang dininig ng langit ang hiling nila. Isang gabi, habang nag-overtime sila sa opisina, may kumatok sa pinto. Isang delivery boy ang nag-abot ng isang simpleng brown envelope kay Dalisay. Walang pangalan ang nagpadala. Pagbukas niya, laman nito ay isang flash drive at isang maliit na piraso ng tela. Isang piraso ng luha ng buwan. Alam niya kung kanino galing. Isinaksak nila ang flash drive sa laptop. Naglalaman ito ng mga dokumento,
mga internal memo ng Agritech, mga bank transfer papunta sa mga pekeng kumpanya, at ang pinakamatindi sa lahat, isang audio recording, ang boses ni Biero. Malinaw na malinaw. Patagin niyo ang gubat laya, walang ititirang puno. Kung may makitang mga katutubo, paalisin niyo. Kung ayaw umalis, well, alam niyo na ang gagawin. Walang dapat makaalam na may plantation doon. At tungkol kay Kidlat, siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik. Nanlamig si Dalisay. Ito na. Ito ang patunay. Hindi lang sa pagnanakaw ng lupa, kundi sa attempted murder. Sino ang nagbigay nito sa'yo? Tanong ni Attorney Lorna, hindi makapaniwala. Isang kaibigan, sagot ni Dalisay, habang mahigpit na hawak ang piraso ng tela. Sa Altamirano Tower, nagwawala si Biero. Paano nakuha ng babaeng yan ang recording? May espiya sa loob ng kumpanya. Hanapin niyo. Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Ang ebidensya ay kumalat na sa media. Nagbago ang ihip ng hangin. Ang publiko, na dati nagdududa, ay nagsimula ng maniwala kay Dalisay. Nagkaroon ng mga rally sa labas ng gusali ng Altamirano. Ang stock price ng kumpanya ay bumagsak. Samantala, sa isang madilim na parking lot, nagkita sina Kidlat at Javier. Nagawa ko na, sir, sabi ni Javier. Inabot ang isa pang flash drive. Laman niyan ang lahat ng ebidensya na si Viero ang nag-utos sa piloto na isabotahe ang helicopter. May kopya na rin ang NBI. Good, sabi ni Kidlat. Tumingin siya sa bintana ng kotse, sa gusaling dati niyang tinawag na tahanan. Ang unang bahagi ng plano ay tapos na. Si Viero ay babagsak. Ngayon, ang mas mahirap na bahagi. Sir, sigurado po ba kayo dito? Nag-aalalang tanong ni Javier. Isusuko niyo ang lahat? Hindi ko to sinusuko, Javier, sagot ni Kidlat. Ang mga mata ay nakatutok sa gusali. Isinasauli ko lang. Gabi, bago ang pinakamalaking board meeting ng taon, kung saan pagbobotohan ang kapalaran ng gubat laya. Umulan ng malakas. Nakatayo si Dalisay sa labas ng kanyang opisina, nag-iisip nang may humintong itim na kotse sa harap niya. Bumukas ang bintana. Si Kidlat. Sakay na, sabi nito. Nag-alinlangan si Dalisay. Please, Aysay, 5 minuto lang. Sumakay si Dalisay. Ang loob ng kotse ay amoy leather at mamahaling pabango. Ang mundo ni Kidlat. Tahimik sila habang umaandar ang kotse. Ang tunog lang na maririnig ay ang pagpatak ng ulan sa bubong at ang mga windshield wiper. Huminto sila sa isang parke na nakaharap sa ilog ng syudad. Salamat, panimula ni Dalisay. Para sa ebidensya. Wala yon, sagot ni Kidlat, nakatingin sa madilim na tubig. Kulang pa yon. Huminga siya ng malalim. Isay, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Ang salitang sorry ay napakaliit para sa lahat ng kasalanan ng pamilya ko. Tumingin siya kay Dalisay. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako katulad nila. Alam ko, mahinang sagot ni Dalisay. Nakita ko sa gubat, ang lalaking nagbuhat sa lola ko. Hindi siya katulad ng lolo niya. Bukas, pagpapatuloy ni Kidlat. Matatapos na ang lahat. Ibubunyag ko ang lahat ng kasalanan ng pamilya ko mula sa pagnanakaw hanggang sa sunog. Handa na akong harapin ang consequences. Mawawala sa iyo ang lahat, Kidlat. Hindi lahat, sabi ni Kidlat. At sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi niya. Noong nasa gubat ako, akala ko na wala sa akin ang lahat. Pero doon ko nahanap ang isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong kumpanya. Hindi kumibo si Dalisay, pero bumilis ang tibok ng puso niya. Gusto kong manalo ka bukas, Isay, sabi ni Kidlat. Gusto kong makita mong makuha ang hustisya. At pagkatapos ng lahat ng to, kung kaya mo pa akong patawarin, gusto kong bumalik sa gubat na yun. Hindi bilang CEO,
kundi bilang isang tao na gustong matutong magtanim ulit. Isang luha ang tumulo sa mata ni Dalisay. Pinunasan niya ito agad. Ang lola ko, panimula niya, bago siya pumanaw sa ospital, natigilan si Dalisay. Ang alaala ay masakit pa rin. Anong sabi niya? Tanong ni Kidlat. Huminga ng malalim si Dalisay. Naalala niya ang huling habilin ng matanda. Sabi niya, ang tela ng luha ng buwan ay hindi dapat gamitin para maghabi ng galit. Ang tunay na kulay daw nito ay lumalabas lang kapag hinabi ng may pagpapatawad at pag-asa. Nagkatinginan sila. Sa gitna ng ulan, sa loob ng malamig na kotse, isang init ang nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Pero bago ang pagpapatawad, dagdag ni Dalisay, ang boses ay muling tumatag. Kailangan muna nating manalo sa digmaan. Tumango si Kidlat. Mananalo tayo. Bumaba si Dalisay sa kotse at tumakbo pabalik sa ulan, pabalik sa kanyang opisina. Naiwan si Kidlat, pinapanood siyang papalayo. Alam niyang bukas, magkikita sila ulit. Hindi bilang magkaibigan, kundi bilang magkaaway, sa mata ng batas, sa magkabilang panig ng boardroom, at iyon ang tanging paraan para pareho silang manalo. Ang araw ng annual stockholders meeting ay dumating. Ang araw na ito ay hindi lang basta pag-uulat ng kita. Ito ang araw ng paghuhukom. Ang buong business community ay nakatutok. Ang media ay nag-aabang sa labas ng Altamirano Tower na parang mga buwitre. Sa loob ng kanyang hotel suite, nakatayo si Viero Dahas sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang kurbata. Nakangiti siya. Ang audio recording ay isang maliit na aberya lang. Gamit ang kanyang mga koneksyon, nagawa niyang palabasin na doctored o pineke ang tape. Ang investigasyon ng NBI ay pinabagal niya gamit ang pera at impluwensya. Ngayong araw, ipapasa niya ang resolusyon para tuluyan ng patagin ang gubat laya. Sigurado na siyang panalo. Hawak niya ang boto ng karamihan sa board. Sir, sabi ng kanyang assistant, handa na po ang lahat. 5 na lang pong minuto. Perfect, sabi ni Viero, habang pinasadahan ng tingin ang kanyang perpektong itsura. Ngayong araw, ibabaon natin sa limot ang pangalang Dalisay Marahuyo at Kidlat Altamirano. Sa kabilang dako, sa maliit na opisina ni Dalisay, ang kapaligiran ay mabigat. Handa ka na ba, Aysay? Tanong ni Attorney Lorna habang inaayos ang mga dokumento sa kanyang briefcase. Tumango si Dalisay. Nakasuot siya ng simpleng itim na blazer at puting blusa. Ang buhok niya ay nakapusod. Mukha siyang propesyonal, pero ang puso niya ay kumakarera. Ito na ang araw. Kinakabahan ako, Attorney Lorna. Pag-amin niya. Paano kung matalo tayo? Paano kung hindi sila maniwala? Hinawakan ng matandang abogada ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at puno ng karanasan. Anak, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa pagkapanalo sa loob ng kwartong yon. Ito ay tungkol sa pagtindig. Kahit anong mangyari, ipinakita mo sa buong mundo na hindi ka nila pwedeng tapak-tapakan. At yan, sa sarili nitong paraan, ay isang tagumpay na. Napatingin si Dalisay sa bintana. Ang Altamirano Tower ay parang isang higanting sibat na nakaturo sa langit. Isang simbolo ng kapangyarihang kanilang kinakalaban. Naisip niya ang lola niya. Ang mga sakripisyo nito, ang huling habilin nito, huwag gamitin ang galit sa paghahabi. Huminga siya ng malalim. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang payapang determinasyon. Hindi siya naparito para maghiganti. Naparito siya para ituwid ang kasaysayan. Tara na po, sabi ni Dalisay. Oras na para ipakita sa kanila kung paano maghabi ang isang marahuyo. Nagko, sa opisina ng CEO, ang dating opisina niya, tahimik na nakaupo si Kidlat. Hindi siya naghahanda ng presentasyon, hindi siya nagsusulat ng speech. Nakatitig lang siya sa isang bagay sa ibabaw ng kanyang mesa.
Isang bungkos ng mga tuyo at lantang halaman. Ito ang mga natirang halaman ng luha ng buwan na kinuha niya mula sa gubat laya bago sila umalis. Simbolo ito ng kasalanan ng kanyang pamilya. Simbolo ito ng buhay na sinira nila. Pumasok si Javier. Sir, handa na po ang lahat. Ang mga dokumento ng paglilipat ng shares ay pirmado na. Sigurado po ba kayong ibibigay niyo ang lahat kay Ma'am Dalisay kahit anong mangyari? Hindi ko to binibigay, Javier. Sagot ni Kidlat. Hindi inaalis ang tingin sa mga patay na halaman. Isinasauli ko lang. Ito ang nararapat. Tumayo si Kidlat. Hindi niya isinuot ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na polo, shirt at slacks. Tawagan mo na ang media. Utos ni Kidlat. Sabihin mo, mayroon akong huling sasabihin bilang isang Altamirano. Kinuha niya ang bungkos ng lantang halaman. Oras na para tapusin ang sinimulan ni Lolo. Bulong niya sa sarili. Pero sa pagkakataong ito, ang pagtatapos ay hindi sa apoy at kasinungalingan, kundi sa katotohanan at pagsisisi. Ang boardroom ay puno na. Ang mahabang mesa ay napapaligiran ng mga mukha ng kapangyarihan, mga matatandang lalaki at babae na ang tanging pinapahalagahan ay ang numero sa dulo ng bawat financial report. Naupo si Viero sa kabisera, ang upuan ng hari. Sa kabilang dulo, pumasok si Dalisay kasama si Attorney Lorna. Ang kanilang dalawang upuan ay parang isang maliit na isla sa gitna ng karagatan ng mga pating. Good morning, everyone. Simula ni Viero, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Let's get this meeting started. Ang unang agenda, ang approval ng Resolution 415, ang Sierra Ningning Sustainable. Blog, muling bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom, tulad ng ginawa ni Kidlat noong una siyang nagbalik. Pero hindi galit ang dala ni Kidlat ngayon. Dala niya ang bigat ng nakaraan. Naglakad siya papasok, hindi ika-ika, ngunit mabagal. Bawat hakbang ay may layunin. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya, puno ng gulat at pagtataka. Hindi siya tumingin kay Viero. Hindi rin siya tumingin kay Dalisay. Naglakad siya diretso sa gitna ng mahabang mesa. Doon, sa ibabaw ng makintab na kahoy, sa harap ng lahat ng board members, maingat niyang inilapag ang bungkos ng mga patay at lantang halaman ng luha ng buwan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang nakaintindi sa ginagawa niya. Ano to, Kidlat? Inis na tanong ni Viero. Isang performance art? Kung wala kang magawang matino, umalis ka na lang. Hindi pinansin ni Kidlat si Viero. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ng bawat board member, isa-isa. Ang mga halamang ito, panimula ni Kidlat, ang boses ay kalmado ngunit malakas, ay ang pundasyon ng kumpanyang ito. Ito ang luha ng buwan. At ngayon, patay na sila. Tumingin siya sa wakas kay Dalisay. Isang tingin na puno ng mensahe, ng pasensya, ng pagsisisi, ng isang pangako. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin sa lahat. Nandito ako ngayon, hindi bilang inyong CEO. Pagpapatuloy niya, nandito ako bilang apo ni Facundo Altamirano. At nandito ako para magtapat ng isang kasalanan. Ang buong silid ay napuno ng tensyon. Ang hininga ng lahat ay tila napigil. Alam nila na ang susunod na sasabihin ng malangkoning lalaking ito ay babago sa lahat. Ang mga salita ni Kidlat ay bumagsak sa boardroom na parang mga bato sa isang tahimik na lawa. Ang kasaysayan ng Altamirano Group. Pagpapatuloy niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan, ay isang kasinungalingan. Nagsimulang magbulungan ang mga board members. Si Viero ay tumayo. Ang mukha ay namumula sa galit. Kidlat, anong kalokohan to? Security, ilabas yan. Walang aalis, mariing sabi ni Kidlat. Tumingin siya kay Viero. Lalo ka na, Viero, dahil ang susunod kong sasabihin ay para sa'yo.
Ibinukas ni Kidlat ang isang folder na dala niya at inilabas ang isang dokumento. Ito ang kopya ng orihinal na testimonya ng piloto ng helicopter ko. Isang detalyadong salaysay kung paano mo siya binayaran para isabotahe ang flight at iwan akong mamatay sa gubat. Namutla si Viero. Peke yan. Gawa-gawa lang yan ng desperadong tao. Talaga ba? Tanong ni Kidlat. Sa isang senyas, bumukas ang pinto sa likuran. Pumasok ang dalawang ahente ng NBI, naka-uniforme. Viero Dahas, sabi ng isa sa mga ahente. Iniimbitahan ka naming sumama sa aming opisina para sa ilang katanungan tungkol sa kaso ng attempted murder laban kay Ginoong Kidlat Altamirano. Napaatras si Viero. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho. Tumingin siya sa mga board members. Humihingi ng tulong, pero lahat sila ay umiwas ng tingin. Sa mundo ng korporasyon, walang gustong madamay sa isang talunan. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Hindi niyo alam kung sino ako. Nagwawalang sigaw ni Viero habang pinupusasan at kinaladkad palabas. Nang tumahimik na muli ang silid, bumalik ang atensyon ng lahat kay Kidlat. Akala nila, tapos na. Pero nagsisimula pa lang siya. Ang pagtatangka sa buhay ko ay maliit na krimen lang, sabi ni Kidlat. Ang boses ay puno ng pait. Kumpara sa orihinal na kasalanan kung saan itinayo ang kumpanyang ito. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa pagnanakaw ng disenyo at formula mula kay Lola Gunita. Ang tungkol sa sunog na pumatay sa lolo ni Dalisay. Ipinakita niya ang mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang mga sinabi. Habang nagsasalita siya, ang mga mukha ng board members ay nagbago mula sa pagtataka, sa gulat, hanggang sa takot. Hindi takot para sa hustisya, kundi takot para sa kanilang pera. Ang kanilang investment ay nakapatong sa isang pundasyong gawa sa krimen. Nang matapos si Kidlat, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. At bilang huling aksyon ko bilang isang Altamirano na may kaugnayan sa kumpanyang ito, deklara ni Kidlat, opisyal kong isinasalin ang lahat ng aking shares, ang 51% controlling stake sa Altamirano Group, kay Mrs. Dalisay Marahuyo, ang nag-iisang tagapagmana ng tunay na nagmamay-ari ng intellectual property na ito. Napuno ng sigawan at gulo ang silid. Hindi pwede yan. Malulugi ang kumpanya. Sino ang babaeng yan para mamuno? Hindi sila pinansin ni Kidlat. Tumingin siya kay Dalisay na nakaupo lang ng tahimik, luhaan pero matatag. Ngumiti si Kidlat sa kanya. Isang ngiting malungkot pero malaya. Tapos na ang kanyang tungkulin. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Handa nang iwan ang lahat. Sandali. Isang boses ang pumigil sa lahat. Ang boses ni Dalisay. Tumayo siya. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sa kabila ng pagiging maliit niya sa malaking silid na yon, ang kanyang presensya ay buo at hindi matitinag. Hindi ko tinatanggap ang shares, sabi ni Dalisay. Natigilan si Kidlat. Napalingon siya. Naglakad si Dalisay papunta sa gitna. Hindi ako naparito para maging CEO. Hindi ako naparito para magpayaman. Naparito ako para sa isang bagay na mas mahalaga. Tumingin siya sa mga board members. Ang gubat laya ay hindi isang minahan ng ginto. Ito ay isang hardin. Ang luha ng buwan ay hindi isang produkto. Ito ay isang pamana. Ang proposal ko ay simple. Pagpapatuloy ni Dalisay. Sa halip na sirain ang gubat, gagawin natin itong isang protected sanctuary na pamamahalaan ng isang foundation. Sa halip na magtayo ng pabrika, tuturuan natin ang mga katutubo na maghabi at ibebenta natin ang kanilang mga gawa bilang premium, artisanal products. Hindi ito mass production. Ito ay culture preservation. Kalokohan, sabi ng isang board member. Babagsak ang kita natin. Baka bumagsak ang kita nyo sa simula, sagot ni Dalisay. Pero ang itatayo natin ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera.
Isang brand na may integridad, isang kwento na totoo, isang legacy na malinis. Tumingin siya kay Kidlat. Pero hindi ko to kayang gawin mag-isa. Lumapit siya kay Kidlat, ang kaalaman ng aking mga ninuno at ang galing mo sa negosyo, ang puso ng gubat at ang isip ng syudad. Pagsamahin natin. Inilahad ni Dalisay ang kanyang kamay, hindi bilang may-ari at empleyado, kundi bilang partners. Itayo natin ulit ang kumpanyang ito. Pero sa pagkakataong ito, gagawin natin ng tama. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Dalisay, nakita ni Kidlat ang pagpapatawad. Sa mga mata ni Kidlat, nakita ni Dalisay ang pag-asa. Hinawakan ni Kidlat ang kamay ni Dalisay. Mahigpit. Sa harap ng lahat, sa gitna ng boardroom na dati simbolo ng kasakiman, isang bagong alyansa ang nabuo. Sa huli, bumoto ang board, hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil sa takot, sa masamang publisidad. Pumayag sila sa lahat ng kondisyon ni Dalisay. Makalipas ang 1 taon, ang Gubat Laya ay mas luntian pa kaysa dati. Isa na itong protektadong lugar. Sa gitna nito, may isang maliit na komunidad ng mga manghahabi. Mga katutubong nagtatrabaho ng may dignidad habang pinapanatili ang kanilang kultura. Ang kanilang mga tela na may tatak na Marahuyo Legacy ay ibinebenta sa buong mundo sa napakamahal na halaga. Bawat tela ay may kasamang kwento ng pinagmulan nito. Sa tabi ng ilog, nakaupo si Dalisay, nagtuturo sa mga bata kung paano magtina. Dumating si Kidlat, hindi na nakasuit, kundi nakasimpleng polo at pantalon. May dala siyang 2 tasa ng salabat. Kumusta ang bagong CEO ng Marahuyo Foundation? Tanong ni Kidlat, habang iniaabot ang 1 tasa kay Dalisay. Pagod! Nakangiting sagot ni Dalisay. Pero masaya. Ikaw, Mr. So, kumusta ang sales report? Mataas, sabi ni Kidlat. Pero mas mataas ang respeto ng mundo sa atin ngayon. Umupo siya sa tabi ni Dalisay. Pinanood nila ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Walang ingay ng syudad. Tanging huniilang ng mga ibon at tawanan ng mga bata. Sa tingin mo, bulong ni Dalisay, masaya na kaya sila lola? Sigurado ako, sagot ni Kidlat. Hinawakan niya ang kamay ni Dalisay. Dahil sa wakas, ang huling paghahabi ay natapos na at ang nabuo ay isang bagay na mas maganda pa kaysa sa inakala nila. Sa ilalim ng puno, sa tabi ng ilog na naging saksi sa lahat, ang kanilang mga anino ay nag-isa. Isang bagong simula. Hinabi mula sa mga sinulid ng masakit na nakaraan, pero tinina ng kulay ng pag-asa at pag-ibig.